Ayan, puntahan na po natin yung mga fake news versus legit news. So, Doktora, tatanungin ka namin, iisa-isahan namin tong mga common na mga sabi-sabi or pamahiin. Tapos sasabihin nyo sa amin kung ano to, fake or legit. And then, explain nyo na lang po kung bakit siya fake or legit. So, unahin ko po itong sinabi mo, partner. Myth number 1. Basang sinulid sa noo para sa sinisinok na sanggol. Doc Kat. Fake. Kasi wala, ang pagsinok ay involuntary contraction ng diaphragm. So it can be caused na sobra yung pakain or naka ng hangin, nakalunok ng hangin yung sanggol, it will induce that. So controlled yun ng vagus nerve, yung nasa tiyan natin. So walang koneksyon ng paglagay ng sinulid dun sa vagus nerve. Kasi, bakit nawawala? Because it spontaneously resolves on its own. Talaga namang mawawala siya. Mawawala siya talaga. Hindi naman forever nasisinok yung tao na yun. Actually, Or sanggol, diba? may follow-up ako ng partner. May sinasabi nila na hindi ka hihinga ng 10 seconds. Ayun. Yun, actually, Yun, di ba? partner, ginagawa ko yun. Minsan may ganun because nga, it affects the vagus nerve. Kasi meron siyang effect na, hindi, di ba, yung diaphragm, yun yung nagtutulong sa paghinga eh. So, pwede na you just hold on to it and then hindi siya uulit. Kasi nga magre-relax siyang ganyan. Yun. So, yun ay legit naman, Legit Doc. yun. Yun. Kumbaga, makukuha mo yung rhythm. Yes. Yun. May scientific explanation, yung partner. sinulit Pero talaga. sinulit, wala siyang talaga connection. Medyo... Yun yung tatandaan natin. Pag walang scientific explanation, mag-isip tayo. Okay, ito, ang usog ay nagdudulot ng sakit sa tiyan ng ibang tao. Actually, siguro yung mismong usog. Puwera Yun na usog. lang- Ano ba yung usog? Yun na lang yung usog. May medical, ba talaga yan? Yung usog na yan? Minsan kasi, pag sinabi, it's in a higher spirit, doon pumapasok yung mga dati nating kultura. Mga minsan yun, mga dating pagan beliefs yes. natin. Okay. So, pero kasi, yung usog, ano ba yun? Vomiting, minsan, nilalagnat. May ibang explanation doon. Pwedeng dyspepsia. Hindi na tunawan. Hindi siya necessarily usog. Wala pa rin siya kasing Actually, connection. ano ba yung usog? Oo nga, In ba yun? itself? Ano Di ba ibig meron pa sabihin kayong mga ng bata, word na yun? nilalagyan mo ng red na something? Para Oo, hindi mabate, mabalis, ganon. May medical, ba yan? Or iba-ibang sakit yung usog na yan? Minsan kasi, pag hindi nila ma-explain, hindi nila self-diagnose. Usog na yung... Pag may kabag, di ba? Kabag. Usually, kabag yan sa bata. Iyak ng iyak, tas titigil, iiyak, or susuka. Yun yung sinasabi nilang usog. Nabati ka ng parang mas malakas yung power sa'yo or yung vibe sa'yo. Oo, tas di ba kailangan lawayan mo daw yung paa para hahanapin mo Yung yung pusod. nakausog. Oo, lawayan hahanapin mo siya. Napaka-powerful ng laway. No? Ang daming pwede. Nakakatanggal ng sinok. Actually, Nakakatanggal ng powerful siya, usog. partner, dahil nakakahawa siya. Hindi dahil gagaling ka. Di ba, Doc? Yes. Panahon nun, Infection control sobrang tayo. no? Kumbaga, Iba- medical, Pero hindi naman po, sana po sa mga ibang nanonood or nakikinig, syempre yung iba, ilang taon na nila itong pinaniniwalaan, sabihin nila, wala namang masama. Hindi naman po sa pinagtatawanan natin, partner. Pero ang gusto lang po namin ay ma-explain ng mabuti. Minsan natatawa kami, tao lang, kasi parang hindi ko maisip yung sense. Minsan, doktora. Yes. But we also want to respect our elders. Of course. Kami, we always talk to our patients in a way na okay lang yung kung mawala namang mawala. Pero kasi, ito yung explanation ng sakit. Ako naiintindihan ko, ang Pilipino, pag inexplainan mo sila. I mean, if you explain it to them, how it works, naniniwala naman din sila na, oo nga, no? Kasi mamaya, di ba, partner, kunyari, yung bata, iyak ng iyak, kala mo usog, laway ka ng laway, hindi mo binibigyan ng tamang medicine. No? Yes. Di lalo magkakasakit dahil paano kung may infection ka? Di ba doon nga nang gagaling? Yes. Laway na nga yung bata. Hindi mo binigyan ng gamot. Wag naman po. Yan nga. Okay, nakitiningnan ko ano ba ibig sabihin ng usog. Sa atin daw bate, yung pag binabati mo. Ang sabay cute-cute nabati naman. siya. Ang sarap. Ganyan, ganito. So, nagkakaroon ng parang transfer daw of energy iyak daw ng na hindi iyak, di ba? maganda. Iyak na iyak At baka sa gabi. magkasakit. Oo. Oo. So anyway,
ito naman pong isa pang paniniwala or pamahiin, magkakapasma ka dahil sa paghugas ng pawisang kamay. It's very common at yan ang number one, no? Sa atin. Okay. Wag kang maghuhugas ng kamay pag pagod ka. So it's fake news because there's no medical term for pasma. Kaya nanginginig yan minsan fatigue. Pagod na, may neurodegenerative disease. Yung parang ano siya, yung alam mo yun, yung pagod ka lang for the meantime. Tapos pag yung pawis na pawis ka, ang tawag doon hyperhidrosis. Namamana din yun. So ibig sabihin, sobrang nagpapawis ka talaga yung kamay mo and nagagawa naman yan ng paraan. But the pasma itself, it's not true. There's no medical term for it. Para kasing ako, for me, kung masyado ka na marami hinawakan, maghugas ka ng kamay kasi nga may infection ka ulit Yun pag na hindi ka naman. naghugas. Diba? I have this trivia for us doctors. Lahat kami puyat palagi. Lahat siguro kami pasmado kung totoo yan. Kasi we take a bath, after our 24-hour duty and everything. Wala naman. Pag nanginig or what, kailangan investigate. What's the reason behind it? Okay, so pwedeng maghugas kahit pagod or maligo, 'di ba? Isa pa 'yon kahit pagod. In fact, sabi ko nga mas lalo kong pinapaligo kunyari yung anak ko na nagpawis, tamakbo, 'di ba? Pagod na pagod. Alam nga naman sabihin kung wag siya maligo, 'di ba? Or Dahil baka siguro, magkapasma o pulmonya. or baka at least kailangan magpahinga lang ng couple of Okay, minutes. what about that? Just for you to feel, alam mo, napahinga ka lang. Parang yung core Agad-agad. temperature mo. Yun yun sa temperature. Kasi pag nag-exercise ka, mainit masyado and then, pero it's okay. Kung diretso ka, you're sweating, it's okay. Ito walang kinalaman dyan. Pero ano yung nauuso na binababad yung sarili sa ice? Ice cold water. It's an alternative therapy actually. Hindi pa naman siya masyadong yung study is ongoing pa dun sa yung Sa ice bath or ice something. Oo. ice dunk parang ganon, 'di ba? Siguro in the near future we would know kung dun sa thermoregulation din kasi may certain minutes lang din. Hindi pwedeng sumobra. O baka Kasi mamatay ka naman sa hypothermia. diba? Ma-hypothermia naman. Ang daming pwedeng mangyari. What about mainit na tubig? Di ba sa Japan, uso onsen, mainit na mainit. Mainit. Or di ba sa Laguna, di ba yung mga hot springs na kesyo raw maganda sa balat. Yes, pero with caution din ha. With the hot springs. Me, I'm from Laguna. Okay, Doc. Pag ako naligo sa Pansol, yung allergy ko dumaan, because Lalo? of the sulfur. Depende pa rin talaga. I mean, hindi natin pwedeng i-custom fit lahat Ano na okay sa lahat, di ba? Okay. Ito, Yun na to yung pawis part. yun na to yung pawis daw, yung sanhi ng pneumonia. The reason for pneumonia is always ang virus, bacteria, pwedeng fungus, yung tuyong pawis. Ang nagiging problema lang natin dyan, yung thermoregulation again. But it doesn't cause the pneumonia. Yun ang sinasabi, di ba? Yun na Magpalit ka lang ng damit. Kasi pag basa ka, tapos nagpunta ka ng aircon, di ba malamig? Yung sa thermoregulation pa rin yun ng katawan. Kasi kung matatanda ko nung bata ko, yung minamatay na artista dati, parang pneumonia kinamatay na nung artista. Tapos naligo daw siya? Oo, naligo daw. Maraming ganon. Yun daw ang Maski kinamatay. mga pasyente dumarating, Dok, kasi nagpapatuyo yan ng pawis eh. Oo. Saan siya galing? Nag-basketball. Baka yung exposure niya doon sa mga ka-basketball niya, yun yung reason, not because of the tuyong pawis. So fake po yun. Oo. Pwedeng maligo at pwedeng okay lang matuyuan ng pawis. Minsan. Di ba, Doc? Palit ka lang kasi Magpalit pwedeng ka. magkaroon ka ng fungal Magkakaroon. problem kasi moist, dark environment, diba? Ganyan. Yun Actually, lang. yan, medyo kala ko talaga totoo. Yung pneumonia, pag natulog ka ng pawisan. Kaso ako kasi, Kala ko. Doc, laging sinasabi nga yan nung bata tayo, partner Jack eh. Pero nung kaka-interview ko ng doktor, pag tinanong ko naman kayo, saan ba nag-uumpisa ang pulmonya? Oo. Sabi niyo viral or bacterial. Bacterial. Anong kinalaman nung natuyong pawis sa viral or bacterial infection? For me Diba? kasi let's just do it for hygienic purposes.
Hindi yung iniisip natin, for hygienic purposes, syempre, bacteria, nag-exercise ka, palit ka ng damit. Ganun lang. Kung kanina, partner tungkol sa kulugo, ikaw magtanong nun. Yung sa kulugo pala, Doc, sinasabi ay, ano daw yan? Dahil sa palaka. Sa paghawak ng palaka. Yes, usually, ihi daw or ano. Pero Ihi kasi, ng palaka ay nagiging sanhi ng kulugo. Kulugo. usually, it's Fake or associated fact? with palaka. That's fake news. Okay. Dati Siyempre, kunyari, ano pa ako? Nung magdadissect ako ng palaka, takot ako. Diba? Kasi kaya baka magkakulugo ka. Kasi, di ba yung mga palaka, marami silang parang wart-like sa mga skin nila. So, yun yung ina-associate. But usually, ang warts kasi is caused by human papilloma virus. Virus pa rin siya. Skin-to-skin contact or with the surface. Yun talaga yung reason. But not with the palaka. hindi galing siya sa palaka. Okay. Walang kinalaman again yung palaka doon Yes. sa kulugo. Yes. Okay. Ang pagligo raw during your period or menstruation ay nagdudulot ng mental health problem. Fake o legit? That's fake. Usually kasi sinasabi nila kasi daw aakyat sa yung dugo sa ulo. So maluloka daw yung mga babae na but it's fake news because we are shedding the endometrial lining pag nagme-menstruate. Mas kailangan nga natin maligo kasi hygienic, no? Hindi the woman feels uneasy during hormonal pa rin yun. Walang connection yun dun sa central nervous system or brain. Baka naman menopause yung sinasabi. Hindi mo na kinalaman. Baka iba Wala nang naman, menstruation. Pero hormonal na yun. Hormonal. Kasi pag hormonal, if you have, di ba, may mga PMS, mood swings, it's because of that. Not because of... Pre-menstrual syndrome? Yes, usually. Na may misinterpret lang. Kaya ganon siguro. Pero tsaka yung eto Doc, yung sabi nila pag natulog ka ng busog, na pwede ka daw bang umutin? Hindi ko pwedeng sabihin na talagang fake news, no? Kasi, ang bangungot, pwede siyang, yung sudden death, usually, or sleep paralysis, deep sleep paralysis, during the time na natutulog ka. So, pwede kasing may underlying cause na acute hemorrhagic pancreatitis because of madaming kinain. Pwede ring may underlying siya na Brugada syndrome, which is cardiac also, because of the cardiac naman. So, Puso. oo, yung sa puso naman Parang yun. na-atake habang natutulog? Parang cardiac ganon. arrest? Parang, ang tawag doon, parang fatal arrhythmia Brugada eh. But meron ka na nun, bago pa. Okay. So, pwedeng mag-induce yung talagang sobrang busog ka. Pwede ka rin magka-GERD. Yung bumabalik yung laman ng tiyan mo, pwede mo siyang ma-aspirate. Habang natutulog? Oo. Habang natutulog. Pwede, nasuka ka or sorry sa mga kumakain, but medyo naduwal ka, pwede yun pumasok sa baga mo. And it would also cause you to na hindi ka makahinga. Actually, isang beses nag-cover ako ganyan, namatay siya sa bangungot, natutulog siya sa duyan, yung guy. Tapos ang explanation nga, kaya siya matay, hindi dahil busog siya, pero dahil pagpapa-curve yung duyan, so nadadaganan ng intestines niya, yung parang likod daw na part, yung which is parang sabi pancreas na part. Kaya daw nagkaroon ng... Pero parang hindi ganun daw. naman yun siguro dahil doon. Baka nagkaroon lang din siya ng restriction sa paghinga. We don't know kasi hindi natin nakita yung patient. But sometimes there are a lot of factors. But wag ka na lang din matulog ng sobrang busog. Marami kasing Oo nga eh. risk Sabi nadadaganan nga daw pag masyadong puno yung tiyan. Yung ganun ba Okay. yung... siguro babalik yung kinain mo. Kinain. Oo, pwede. Oo. O parang reflux or Reflux, bumabalik. yes. Ito po, kapag nakaramdam ng hilo or parang tataas raw ang presyon, ang ginagawa ng marami ay ngumuya o magsubo ng hilaw na bawang para raw bumaba agad ang high blood. Fake or legit? It's fake news. Hindi tayo. Pati yung bawang. Hindi. Kala ko yung bawang nakaka-help daw sa high blood pressure. It's just an adjunct. Ibig sabihin ng adjunct, additional lang siya sa treatment natin. Pero, pa-consult talaga sa doctor. And we have to warn people this. Hindi lahat ng nahihilo, high blood. At hindi lahat ng high blood may nararamdaman. So, hindi lahat na nahihilo. Teka lang, high blood na ako kasi nahihilo ko. Baka mamaya may ibang reason bakit ka nahihilo.
So your doctor has to see you talaga. Oh, kasi nga sabi nga nila, karamihan nga or kadalasan, Doc, yung high blood, hindi mo alam na high blood ka eh. Oo. Yes. Walang symptoms. Hindi lahat talaga. Sabihin, wala naman ako nararamdaman. Yun yung nagiging hindrance natin actually sa pag-treat ng mga pasyente because us sa atin, dito sa bansa natin, palaging i-associate yun, kailangan may nararamdaman bago magpa-check up. Eto po, yung nakakabulag, bukod sa nagkakanumonya, nakakabulag daw pag natulog na basa ang buhok. Hindi, kasi ang pagkabulag it affects the optic nerve. Any problem with the optic nerve, glaucoma, ganyan, trauma. Ang magiging problema mo lang pag basa ang buhok, number one, basa yung unan mo. Yun nga. Tsaka hindi komportable. Baka sipunin ka. Baka Actually, sipunin. yung sipon pa. temperature. Oo. And pwede ka magka-dandruff fungal. Kasi basa eh. Okay. Kaya, So, pwede ka magka-dandruff pala. Pero hindi ka mabubulag. Oo. sobra naman, Saka parang din may sinabi kilala din, ka bang ganun? dadami ka daw na. Parang hindi imposible din naman. Pero yun din eh. Narinig ko na rin yan nung bata. Pwedeng, ako na, actually, pwede sumakit ulo mo ha because of the Ayun. thermal regulation. Pwede yun. Pwedeng sumakit ang ulo, pero hindi ka naman mabubulag. Oo, di ba? Ang dami yan eh. Sa pagtulog, meron pa nga dati matulog ka na lagay mo yung libro sa para daw nagre-review ka yata, para tumalino ka or matanda mo yung mga Mag-transfer. nireview. Sana hindi na kami naghirap magbasa ng malalaking libro. Okay, ito naman po. Stepping over a child or kapag, ano tawag doon? Hakbangan. Hinakbangan mo habang natutulog ang, tama ba? Or kahit hindi natutulog ang Oo. isang bata, ibig sabihin daw ay hindi na siya lalaki or tatangkad. Kaya dapat, di ba, dati balikan mo? Oo. Oo, Naalala para niyo yun, uy, Doc? balik ka para... So, ano po yan? Fake or legit? Of course, fake news yun. Oo. You do not expect a kid to be 6-footer kung ang magulang ay 5 lang ang anak. It's always genetic, yung nutrition, ganyan, yung physical activity, but it is influenced by growth hormone. Yun nga, genetics. You do not expect nga ang anak mo ay 6-footer kung 5 lang. So kung ganun lang talaga yung height niya, talagang ganun lang yung height niya, walang connection yung paghakbang mo dun. Pero so far wala tayong nakitang na mula sa myth na naging legit. Meron bang isang myth masasabi kayo na eventually is Yung totoo? kanina, yung sa bangungot, medyo may Ayun, katotohanan. okay. O, kasi sabi nyo nga pwedeng dahil sa puso Oo. or Pwede. dahil dun sa pancreatitis. Oo. Pero hindi siya yung bangungot na, Oo. na naginip ng Oo, nakakatakot. Di ba na- yung gano'n? oo, yun Iba yun. kasi Nightmare, deep, ganyan. Oo, ang tawag doon, deep sleep paralysis. Oo. Magkaiba yon. Pero actually, it can also cause and trigger yung mga arrhythmia, fatal na yung hindi maayos na pagtibok ng puso. Kasi para kang boxed in, hindi ka makagalaw. Actually, nangyayari sa akin yan. Kaya, Doc, may ginagawa ako. Ginagalaw mo yung toes o yung mga... Tama. That's good. Yung Okay. micro movements for you to Yes. induce. Habang natutulog? Yeah, kunyari sleep paralysis. Yung parang feeling mo na bangungot ka, hindi ka makagalaw. Yes, yan. Diba? Hindi ka Tama makagalaw. yun. Dapat yung mga konting movements and you are aware of that. Hindi kasi match yung brain mo at saka yung Oo, katawan. so galawin mo yung mga toes mo, or partner. yung fingers okay. mo Fingers to pwede get rin. out of that. And most of the time, it works. Yes. Minsan hindi, pero kadalasan sa akin po, pag ako nasi-sleep paralysis, nagwo-work siya. Bakit nga ba nagkaka-sleep paralysis? Yung hindi ka makagalaw, partner? Parang hindi lang match yung sa brain mo with the physical part because of the deep sleep. O minsan ganyan yun na naginip ka ng pangit, tapos kala mo nagising ka na, yung pala tulog ka pa rin. Tulog ka May pa ganun, rin. di ba? May Kasi ganung yun klase sa na deep siya. sleep, actually neurotransmitters na yung problema pag ganun. Okay, and bago po tayo magpaalam, mabilis lang, Doc, dahil uso nga, sabi niyo kanina, TikTok, Facebook, social media, mas mabilis kumalat ang fake medical advice. Ano ang tip mo, Doc, sa mga viewers natin and listeners para malaman kung ang nababasa nila online ay legit o hindi? Unang-una, yung sinabi ko kanina, tayo kasi, pag meron tayong problema sa katawan, sa kalusugan, we want an instant remedy. And we understand yung mga tao nagiging anxious. So, kailangan maging mapanuri tayo. Number 1, yung sinabi ko kanina na, pag merong binibenta at the end, medyo mag-isip tayo doon. Number 2, doon sa mga legit, local organizations like the Philippine Medical Association, kami, family medicine specialists, Philippine Academy of Family Physicians, doon tayo tumingin online or World Health Organization, mga
for yung disease control. Number 3, kailangan makita natin yung mga study niyan. Kailangan recent study, and titingnan natin, magre-research din talaga tayo. And number 4, we as your primary care physicians, nandito kami para kausapin nyo kami. Huwag kayong mahiya na, Dok, tama ba yun? Na pag ganyan, wala kaming problema. Kailangan, we will gladly help everyone. Kaya wag natin click and share na drastically and yung sasabihin na gagamitin yung iba para yung mga sikat na mga personalidad, wag tayong palaging naniniwala lang. Let's legit check palagi. Tsaka tandaan natin, Doc, di ba, bawal mag-endorse ng mga produktong medical or yung mga gamot or milk or whatever ang Yes. mga doktor. Yes. Hindi ba? Hindi po kami pwedeng. Kaya tayo may generics law. Because yung the active component lang ang sinasabi namin na ideal. Pero yung talagang yung gamot na yun, hindi po kami gumagawa. So kung nakita nyo si Dr. Eric Tayag na may kunyari hawak na Hawak na, something, hindi po totoo yun. Tinext ko si Doc. Sabi ko, di ba Doc? Kasi Wala siya ayaw maniwala nung matanda na kausap ko. Sabi niya, hindi totoo yan. So wag ho tayong padadala sa mga ganyang endorsements. Okay, nako, Doktora, maraming salamat po sa inyong oras at sa libreng konsultasyon para sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa amin dito sa Dr. Servisyo. Thank you for your service, Dr. Kat Serrano.